Magandang araw, ako nga pala si Socially Awkward VA at ngayong araw pag-uusapan natin why most VAs quit in 30 days. And karamihan ng mga aspiring VAs or beginners ay nagfe-fail sila dahil hindi sila magaling or hindi sila skilled. Nagfe-fail sila not because of the reason that you think. So let's give a bit of a context muna kung ano yung ginagawa nila. So karamihan ng mga aspiring beginners and VAs is gagawin nila is manonood sila ng napakaraming tutorials sa YouTube, sa Facebook, TikTok or social media. Kukuha sila ng course, mag apply sila for a few times sa mga job postings and then mag expect sila ng quick results. Yung tipong naka 50 applications or 50 submissions pa lang sila is gusto nila na meron na silang result na makita or makuha. And then pag wala silang result na nakuha, they will suddenly stop. Okay, so reason number one kung bakit um, most PAs quit in 30 days is no quick results. So wala silang result na nakikita or nakakuha on the first few weeks ng pag apply nila. So yung ine-expect kasi nila is makakakuha agad sila ng client or makakuha sila ng mga replies sa mga applications nila, magkakaroon sila ng mga interview invite, and then pag hindi nangyari yung mga bagay na yon a within a few days or within the first 2 weeks of them applying sa mga applications or sa mga jobs is madi-discourage sila. And the truth is most people quit right before things start moving. O before nila makita or before magpakita yung mga result is nag-quit na yung mga aspiring VAs or mga beginners. Dahil wala sila nakikitang result ngayon pero nag-a-add up kasi sa background yung mga ginagawa mo kahit wala ka nakikitang feedback or replies. You have to keep going and you have to be consistent. And let's go naman sa reason number 2 is na-overwhelm sila. So napakarami kasi mga tips online on what to do and how to approach this thing. How to approach this thing of being a virtual assistant or wanting to be a VA or wanting to get a work from home job. So napakaraming tips kung ano yung kailangan mong gawin or ano yung dapat mong gawin. And napakaraming tools na sinasuggest sa iyo na dapat pag-aralan or dapat mo munang matutunan bago ka magsimulang mag-apply. And also napakaraming mga strategies kung ano yung dapat mong gawin. So yung problem kasi dito is ayun nga na-overwhelm yung karamihan ng mga beginners. Pero sa simula kasi yung truth is hindi mo naman kailangan gawin lahat. Kailangan mong pumili lang ng isang bagay na kailangan mong gawin, na dapat pumili ng isang bagay na gusto mong gawin and then be consistent with it. And then wag ka masyadong makinig sa napakaraming mga gurus or different people na nagbibigay ng iba't ibang mga opinion nila. So, dapat meron kang at least one person na pinapanood mo talaga. And then, ifa-follow mo kung anong suggestion niya sa'yo na dapat mong gawin. Wag masyadong marami yung mga tao na fina-follow mo dahil of course magko-conflict yung mga information na marireceive mo, especially when starting out. I would suggest isa lang yung talagang pagfokusan mo or dapat mong gawin for the meantime. So, wag mo gawin lahat ng bagay. Just try one thing instead of trying to do everything. Okay, now let's move on to reason number 3, no system. So, yung karamihan ng mga beginners or aspiring VAs is wala silang system na sinusunod. Ginagawa nila is random applications lang kung gusto lang nila and wala silang routine na ginagawa sa araw-araw kung ano lang yung trip nilang gawin. And
also wala silang tracking na ginagawa. Hindi nila tina-track yung mga applications nila, bale magsa-submit lang talaga sila and bahala na diyan. And then ayun nga, dapat kasi 'pag nagsisimula ka is meron kang daily routine na dapat mong gawin. For example, mag-set ka ng certain amount of applications na dapat ma-submit mo sa isang araw. Katulad sa'kin nung nagsisimula ako, yung rule ko is dapat meron akong at least 60 applications sa isang araw. Ayun yung pinaka-rule ko talaga. Pero yung karamihan ng mga beginners ngayon, wala silang system. Very random lang yung ginagawa nila. So without a system, yung effort mo would feel like failure lang or parang wala lang nangyayari. Kaya kailangan gumawa ka ng system para sa sarili mo. Reason number 4, emotional quitting. So pag nagkaroon sila ng mga rejections like 1 or 2 rejections is nade-discourage na sila tapos tumitigil na sila. And pag wala naman silang mga reply, nagse-self-doubt sila and nagda-doubt na sila about sa skills nila or kung para sa kanila ba talaga tong mga bagay na 'to. And then comparison, kino-compare nila yung journey nila sa ibang mga tao. Sinasabi nila na, "Bakit bakit ito in 2 weeks lang nakakuha agad ng client or within 1 week lang nakakuha agad ng client. Within 30 days lang nakakuha agad ng client." So, instead of being consistent, they quit emotionally and not logically. So, merong system na fina-follow if you really want to be successful in this field. So, ano yung karamihan or ano yung mga bagay na nami-miss ng karamihan ng mga tao is yung consistency. Karamihan ng mga tao is hindi sila consistent sa ginagawa nila. Hindi sila consistent sa number of applications na dapat isubmit nila sa isang araw. Very random lang yung ginagawa nila, kung ilan lang yung gusto nila, kung trip lang nila, kung feeling lang nila na very qualified sila for the job posting, yun lang yung time na mag-submit sila. Hindi sila consistent na araw-araw sila mag-a-apply and a minimum number of applications per day, wala silang ganun. So, hindi sila nagiging consistent sa ginagawa nila. Pero ano nga ba yung mangyayari doon sa mga tao na mag-i-stay kahit wala silang nakikitang result, kahit wala silang nakukuhang mga feedback or mga reply, mga response sa mga posting or mga applications nila, is ayun yung mga tao na magiging successful and makukuha talaga kung ano yung goal nila. So, if your goal is to be a virtual assistant, as long as magpapatuloy ka kahit wala kang nakikitang result, kahit feeling mo sobrang tagal mo ng ginagawa 'to pero wala ka pa ring client, as long as magpapatuloy ka and meron kang at least, daily action na ginagawa araw-araw kahit gaano kaliit, basta consistent ka lang, tuloy-tuloy ka lang and then um, you improve yourself and you improve the process of your applications, of how you submit applications, depending sa mga feedback sa'yo. As long as you improve yourself every day, and as long as meron kang daily actions na ginagawa sa isang araw, like let's say 60 applications per day, consistent ka doon, ayun talaga yung pinaka-minimum mo. Meron kang system na pina-follow, nire-record mo lahat ng applications mo and then ilalagay mo kung ano yung subject, title, and cover letter na ginagamit mo and maybe you tailor your applications. Each applications, gumagawa ka talaga ng subject, title, and cover letter, yung tipong ginagawan mo talaga and then tinatrack mo kung ano yung mga gumaganang mga subject, title, and cover letter na nagpapaklik sa mga client or
Nagbibigay sa'yo ng result. And as long as maging patient ka lang with the process, is eventually magiging successful ka and magiging BA ka. Magkakaroon ka ng work from home job. Yung yung mga tao na mananalo sa buhay or yung mga tao na nananalo sa buhay, hindi naman sila yung mga tao na pinaka-talented. Sila lang yung mga tao na hindi tumitigil kahit ano man yung mga pagsubok or challenges na hinaharap nila. So, meron nga akong rule sa sarili ko is hangga't hindi ka pa nakaka 10,000 applications or 10,000 reach out sa isang niche, dapat hindi ka mag-give up. So, dapat maka at least 10,000 applications or 10,000 reach out ka before ka mag-give up and mag-switch ng niche kung ano man yung current niche mo. And ayun lang, kung gusto mo pang malaman kung paano ka magiging VA and how you can get a work from home job, you can subscribe to my channel and I'll help you uh, build up that dream of yours. So ako nga pala ulit si Socially Awkward VA and peace out.